again, ganda ka chika life! For today's video, number 1 topic po natin is ang cutting. Okay, pinag-uusapan na naman po itong topic natin ito sa lahat po ng social media account, lalong-lalo na po dito sa X na dating Twitter. The latest vlog na po ng Showbiz Now na ni Miss Christopher Minint, sinabi po niya nag-uusap na raw po si Mr. Daniel Padilla at si Miss Catherine Bernardo. Kapag sabi raw po sa kanya na legit source po niya na itong may isang malapit or best friend po ni Miss Catherine Bernardo, ang dahilan kung bakit nag-uusap na raw po ngayon si Miss Catherine Bernardo at si Mr. Daniel Padilla. Nga po ni Miss Christopher Minint na ang naging tulay ng pag-uusap ng dalawa ay isang best friend po ni Miss Catherine Bernardo na hindi nga na po pinangalanan dahil nga po alam po nila na ibabash po ng maraming fans po ni Miss Catherine Bernardo or ni Mr. Alden Richard. Nakaraang vlog po ni Miss Christopher Minint, sinabi po niya sa kanyang vlog na hinagahanap pa lang po si Mr. Daniel Padilla na magiging tulay or makakatulong sa kanya upang mapalapit kay Miss Catherine Bernardo. Pero ngayong araw na to, this day nga po, is kinonfirm nga po ni Miss Christopher Minint na isa pong best friend po ni Miss Catherine Bernardo ang naging tulay upang makapag-usap po ang dalawa. Dagdag pa nga po ni Miss Christopher Minint na hindi siya sigurado kung alam na ba ng pamilya ni Miss Catherine Bernardo na nag-uusap na sila ni Mr. Daniel Padilla. At sa palagay daw po ni Miss Christopher Minint, hindi daw to alam ng pamilya ni Miss Catherine Bernardo, mas lalo na po ang magulang ni Miss Catherine Bernardo. For me, magbibigay lang po ako ng opinion sa nasagap nating tumbalitang to, lalo na po sa mismong bibig ni Miss Christopher Minint. Katden fans, hinihintay ko po yung magiging comment nyo kung ano po yung sa palagay nyo, kung ano po yung sa tingin nyo, or ano yung masasabi nyo, anong komento nyo sa naging pahayag po ni Miss Christopher Minint. Masasabi ko sa isyong ito, pwede nagkausap sila minsan or dalawang beses, pero hindi yung patuloy silang nag-uusap. Kasi, ramdam ko nung time na magkasama ang Katden, si Miss Catherine Bernardo at Mr. Alden Richard, ramdam ko yung pagmamahal ni Mr. Alden Richard kay Miss Catherine Bernardo at ganun din kay Miss Catherine Bernardo. Ramdam ko yung may pagmamahal na siya kay Mr. Alden Richard kasi bakit kamo? Hindi niya papayagan yung isang tao na makikita natin na komportable sila sa isa't isa. Hindi papayag ang isang babae na hawak-hawakan siya sa likod or alalayan siya. Pwede sa alalayan kasi nga napaka-gentleman ni Mr. Alden Richard. Pero nakita naman natin mismo nakita natin sa mga videos nila na kung paano dumantay yung kamay din ni Miss Catherine Bernardo sa katawan din ni Mr. Alden Richard. Mas lalo na yun po yung sa isa pong pinuntahan nila na nagpa-black screening. Kita po yung sa sobrang tuwa ni Miss Catherine Bernardo na sobrang galak niya kay Mr. Alden Richard. Napahawak siya sa dibdib ni Mr. Alden Richard. As in, nakikita mo talaga yung komportable nila sa isa't isa. And then, pinapakita lang nila sa isa't isa yung natural nila. Yung totoo, yung walang kaplastika, yung marami nagsasabi ngayon porkit hindi na nagkikita or hindi na nakikita madalas ang Katden. Sinasabi nila naging promo lang yung mga kaswitan nila dati. Sa ngayon, naiintindihan ko ang Katden kung bakit private yung gusto nilang relationship. One day kasi, may nag-post na itong si Mr. Alden Richard, pumunta siya sa isang Chinese restaurant. Kita naman po natin yun at papakita ko dito sa aking vlog, papakita ko yung video nyo na nandoon si Mr. Alden Richard sa Chinese restaurant na yon na may video po na may nagpa-picture sa kanyang fans. And then one day po, sa same place, itong si Lexie na pamangkin ni Miss Catherine Bernardo na upanganay na anak ng nakakatandang kapatid ni Miss Catherine Bernardo ay nag-post siya sa kanyang Instagram account na same place po siya. Kaya ang masasabi ko is magkasama ang Katden, magkasama that time, pati ang pamilya ni Miss Catherine Bernardo, magkasama sila sa restaurant na yun na hiniling lang po nila na wag lang po siyang i-public, yung mga nagpe-picture, hindi lang talaga na nakuha na magkasama sila, na talagang nirespeto lang din siguro yung kahilingan ng dalawa na wag i-public. Ito kasi, itong hindi nila pagsasama ngayon kasi may pinaghahandaan sila ng parang may surprise sa ating mga Katden fans o sa mga kanilang fans. Naman po natin na may parating na pelikula itong si Miss Catherine Bernardo na solo po
wala po siyang kalabtin dito. Hindi niya po kalabtin si Mr. Alden Richard. At ganon din naman po si Mr. Alden Richard na may parating din po siyang movie na magiging kapareho naman niya si Miss Nadine Lustre. Kaya naiintindihan ko po kung bakit hindi sila magkasama kasi hiniling din po siguro ng kanilang management na wag muna magkakasama in a public kasi nga may pinaghahandaan or iniisip din po kasi yung magiging resulta kung madalas sila makikita kasi nga pwede rin na magkasawaan yung mga ibang fans, di ba? Pwedeng ganun kaya nga pinipigilan po ng bawat management na wag munang ipakita in a public. At syempre, 100% naman po na talagang gusto naman po talaga ni Mr. Alden Richard na yung kanyang love life is private. Yung kung ano man yung relasyon na meron silang dalawa ni Miss Catherine Bernardo is gusto niya public. Para pang ganun kay Mr. Coco Martin at Julia Montes. Gusto nila yung ganong setup eh. Nagtataka lang po ako dito kay Miss Christopher Min kasi sa mga nakaraang video na bago pa ipalabas itong Incognito is talagang sobra suporta siya kay Miss Catherine Bernardo at Alden Richard. Na eto nga lang, inong time na pinalabas na itong Incognito is todo praise siya kay Daniel Padilla at sinasabi nga niya na baka na pwede magkabalikan silang dalawa kasi nga first love sila first love never dies. Totoo, merong ganung pangyayari na first love never dies pero humahawak ako dun sa naniniwala ako dun sa sinasabi ni Miss Catherine Bernardo na pwede kitang patawarin sa ginawa mo sa akin pero hindi kita pababalikin sa buhay ko. Dun ako kumakapit dahil bakit kamo po hindi naman na pwedeng sabihin natin sobrang labo na magkabalikan sila kasi bakit sa mga negosyo nagkahati-hati na sila nagkabalikan na kung ano yung parte mo, parte ko, nagkahiwalay na talaga sila. As in talagang lahat pinaghatian nila kung ano man yung nagkakaugnay sa kanila. As in pinutol na ni Miss Catherine Bernardo at ang pamilya Bernardo. Ganon din po. Hiniling din po ni Miss Catherine Bernardo sa kanyang kontrata before siya pumirma ulit na kontrata sa ABS-CBN. Natagalan nga po di ba? Kasi nga marami pang ginawang proseso. Bago ang pagpipirma, may nabalitaan pa nga po tayo na lilipat siya ng ibang estasyon, na magpupunta siya sa management ni Maha Salvador. Di ba po? Ngayon nga po, sa kanyang huling pirma na kontrata ni Miss Catherine Bernardo, hiniling nga po niya na ayaw niya nang makatrabaho si Mr. Daniel Padilla. As in talagang kitang-kita na natin sa pamilya Bernardo na pinutol na nila yung mga ugnayan about kay Mr. Daniel Padilla. Pwede silang magkausap ng magkaibigan or parang pangklaro lang sa kung ano man nung tinapos nila. Parang ganun lang. Hindi na ako naniniwala na itong si Miss Catherine Bernardo, babalikan niya pa si Mr. Daniel Padilla kasi nga 1 year na 1 year na yung lumipas. Kitang-kita naman po natin kay Miss Catherine Bernardo na ini-enjoy niya yung buhay niya, na wala si Mr. Daniel Padilla sa buhay niya. Kasi po, in 1 year, nasanay na po siya na ngayon. Nasanay na siya na wala yung taong yun sa kanya, na may mga nakakasama siyang pinagkakatiwalaan niya na totoong nagmamahal sa kanya at hindi siya sasaktan. Ano po ba yung comment nyo or opinion nyo sa nasabing or paglalahad nga po ni Miss Christopher Min na nag-uusap na po ang Daniel at Miss Catherine Bernardo? I-comment nyo lang po yan at tatalakayin natin or babasahin natin sa next topic natin na gagawin ko po. Samantala, eto naman po may update tayo po kay Mr. Alden Richard. Today is bumalik na po sa muling pag-ehersisyo si Mr. Alden Richard sa kanyang pinakita niya po yung mga kanyang running buddies na mas lalo na pinangungunahan po ni Mr. Lauro Lumbao. At inaasahan po natin this coming February 9, makikita or mapapanood natin si Mr. Alden Richard sa All Out Sunday na super excited po ang mga fans po ng Patden at lalong-lalo po ang mga fans po ng Alden Richard. Samantala, dumako naman po tayo sa ibang showbiz update. Miss Catriona Gray at Miss Moira de la Torre. Totoo nga bang nagkaisnaban sa isang event? Usap-usapan nga po ngayon sa social media
ang di umani pag-i-snap ni Catriona Dre kay Moira De La Torre. Ito nga po sa viral video na kumakalat ngayon sa social media, makikita ng tawagin si Miss Catriona sa stage. Nagbeso siya sa unang dalawang taong na daan niya. Pero na si Moira na ang nakasunod nito, tila ninampasan ng ito ng beauty queen at dumiretso sa konsulod na si Maricel Soriano, na hinawakan pa niya sa kanyang braso. Dahil dito kanya-kanyang hanash ang mga netizen. May mga nagsasabing mukhang may issue ang dalawa habang ang iba naman ay nagtatanong kung posible bang nagkataon lamang ito. Ilo pa nga nagpainit sa issue ang mga naunang balita tungkol kay Miss Moira, kabilang na ang umani pag-unfollow sa kanya ng ilang kapwa singers at ang kanyang mga desisyon na ina-unfollow ang lahat ng tao sa social media. Dagdag pa rito, laman din ng chika ang umani sigalot niya sa dating talent agency na Cornerstone na dati na pong itong topic sa isa ko pong video na topic nga po itong tungkol sa agency na Cornerstone about kay Miss Moira De La Torre. Kaya nga po, mas lalong umuuso ang intriga na may namumuong tension sa pagitan ng singer at itlang personality sa industriya. Ngunit, baka naman hindi dapat agad mag-react. Kung susuriin mabuti ang video, mapapansin na katalikod si Miss Catriona mula sa camera at sa may slight pose naman siya nang madaan sa si Miss Moira. Posible kaya nabigay siya ng simpleng ngiti or acknowledgement na hindi lang na-capture ng maayos sa video? Hindi naman naglabas ng kahit anong reaction si Miss Moira sa video, kaya baka naman walang issue na nadadala lang ang lahat sa chismis. Sa ngayon nga po, wala pang opisyal na pahayag mula na Miss Moira at Miss Catriona tungkol sa issue. Pero kung titignan ang Instagram, nakafollow pa rin si Miss Catriona kay Moira. Ibig sabihin, maaaring wala talagang alitan. Ako naman po tayo dito sa pinakahuli nating topic. Mr. Donnie Pangilinan, ibinida ang fated condo. Eto na nga po, Mr. Donnie Pangilinan ibinida ang kanyang newly renovated 2-bedroom condo sa kanyang latest vlog. Kwento nga po ni Mr. Donnie, ang nasabing condo ay ang kanyang unang investment mula noong nagsisimula pa lang siya sa showbiz para magkaroon ng sarili place to rest, especially beside the city. Dati nga raw, ito ay isang man cave lang ito na hindi masyadong pinag-isipan ang design. Nung dumating ang COVID-19 pandemic, sa bahay nila siya nag-stay. Hindi na ako nag-stay dito kasi unang-una hindi ko kaya mag-stay sa loob ng condo na ako lang mag-isa. Siguro mababaliw ako kasi I will really miss my family and friends. Pahayag nga po ito ni Mr. Donnie Pangilinan. Dagdag pa ni Donnie, also during that time, we really couldn't travel from one place to another. So I was in the south with my family. Ngayon mas madalas siyang magtrabaho sa Metro Manila ay naisipan niyang i-renovate ito. Sa tulong na rin ng kanyang kapatid na si Ella na nag-aral ng interior design. Shout out to my sister Ella who studied interior designing. She also a big reason why I wanted to redesign this place. She told me, Donnie, maybe we could fix your condo because there are a lot we can do with it. We can make it more modern, more you. It could be a place that you could really call a nest. Say pa ni Mr. Donnie Pangilinan. Modern industrial feel ang kanyang pinili with the cement details. I went for a kind of modern industrial feel and I play around with the cement because I really like a cement feel condo. It feels kind unfinished but not really. Gusto ko yung medyo plain lang but not masyadong plain, sabi pa nito. Patuloy pa ni Donnie, it is still demi-bare, konti pa lang yung nilalagay ko dito but I'm sure I'm going to add a couple of things. I don't want to add too many things thought. Medyo minimalistic yung atake ko dito, dagdag pa niya. Gusto niya itong maging lugar para mag-chill, mag-relax at maghanda para sa trabaho. Highlight ng condo niya, ang mural ng New York skyscraper. I love New York at isang frame drawing na ginawa niya noong 6 years old pa lang siya. Thank you for watching. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa Starlight Showbiz YouTube channel and please don't forget to hit the bell button for our latest updates.